pumili na You Are Awesome card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung parang baliktad to. Sorry na lito. Tingnan natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa inyo sa susunod na taon. I'm sensing maraming pagkukulang. Siguro yun yung tingin mo sa sarili mo that marami kang di nagawa or marami pang kulang. But I really feel na na-fulfill nyo na yung bagay na dapat nyong gawin sa mundo, honestly. So maybe you're somebody who already doing your mission work dito sa mundong ito. So for that, congratulations. I-clarify natin yung cards to gain more information. Really forgive about the noise outside. Meron ka sigurong kaibigan na backstabber na you completely trust this person. I feel like the energy is kinda like a woman or a girl. If ever it's a man, may pagka-girly vibe siya. Hindi siya manly, honestly, if it's a man. So it's more likely kinda like a girl energy. So you have this authentic and readiness. So I feel like you're already doing it. So, ano man ang plano ng Diyos for you sa susunod na taon, ginagawa mo na siya, guys. Kasi you are someone that's ready. Pero kung hindi niyo pa ginagawa, God is reminding you that, you know, you are ready for it already. Kasi I feel na hinarap ng Panginoon dito is yung someone na authentic. Okay, so make sure you are honestly an authentic person. And if ever you are now, then you are ready. Kasi maybe your mission work is definitely to be a truth speaker or can be a preacher, a teacher. Okay, basta you are, I feel like you will be in a social media or in a public eye even, is what I sense. I feel like some of you kakanta kayo, can be sa entablado. I'm not quite sure. Pero may mga tao naman na nakikita ko sa TikTok na umaawit ng awitin para sa Panginoon. At yung kanilang area is in the mall. Okay? And I'm really amazed with those people. So take which resonates and leave what doesn't. So the protest and this one. So during this time na ginagawa mo yung trabaho mo, na inasign sa inyo ng Panginoon, may mga taong salbahe sa inyong buhay na bigla nalang susulpot at bigla magdedemand. Siguro napapansin mo to minsan, lalong-lalo na sa mga kaibigan mo or kamag-anak even, na pag may trabaho ka, nagyayaya lumabas. Okay? Nangyayari yan, pero kung napapadalas na guys, hindi na maganda yan. Okay, may signs siguro na parang hinahadlangan nila yung plano ng Diyos for you. So mag-ingat ka sa mga ganyan tao, lalo na kung bigla sila nagpayo sa'yo na something na ilalayo ka nila dito sa gawain mo for the Lord. So basically, ang plano ng Panginoon for you is you to do your mission work despite of the disruptions that you may be experiencing dahil sa mga masasamang tao or sa mga balakid sa inyong buhay. So you have this alliance. So ito yung na-sense kong betrayal kanina. Okay? So I'm sensing na kailangan tong mangyari. Okay, kasi baka yung nangyari dito is masyado ka ng trusting, masyado ka ng clingy with this person, and you're not even aware na someday this person will backstab you. But, kung di pa yung nangyayari sa ngayon guys, it might happen na this person will leave you alone.
At nalungkot ako dito kasi whomever that person is, masyado ka ng close sa kanya, tsaka mahal mo tong tao na to as a friend. So, with a gift and protected. So, okay. So, nangyari yung bagay na naghiwalay kayo with this person kasi it's actually a gift in disguise. Isa yun sa plano ng Panginoon to protect you. So, ibig sabihin lang nun, God did not trust whomever this is. Okay? Kasi kung gusto ng Panginoon ng tao na to sa inyong buhay, then He will let this person be in your life. Pero since nakita naman natin sa reading mo na iniwan ka ng taong ito at nakaplano yun kasi I'm sensing Judas, honestly speaking. Kasi maybe someday this person may create a bigger damage kung sakali man manatili siya sa'yo. So I hope that you understand where God is coming from kasi hindi naman ninais ang Panginoon na maging alone ka. But yet, mahirap talaga, especially if you're doing your mission work. Kung napapansin mo rin na parang nalayo ka rin sa barkada mo, sa mga tao. Kasi, I feel na mapagmahal ang Diyos. In a sense ko dito. I'm sensing that He did it because He loves you. Kasi with the blind being here, ibig sabihin you're not aware if someone is definitely authentically good. Okay? Siguro nakasalamuha mo mga tao na hindi nagva-vibe kagaya mo. Marahil nagpapanggap lang sila mabuti pero hindi naman. Ahas pala. Parang pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga tao na magbe-betray or may potential na gawin yun sa'yo. Kasi mas lalong malaki yung damage kapag, nagtagal pa sila sa inyong buhay. So, anyway, I have a good news for you. Kasi, di ba napagdaanan mo na binetray ka ng kaibigan mo, nalayo ka sa barkada mo, and so, but yet, God plans for you in this new year na magkaroon ka actually ng partner, which is nice if ever you're still single. If you're not single, then ibig sabihin lang na magkakaroon ka ng mga tao, I feel na bagong tao, hindi yung mga tao nung past na mga kasalamuha mo. And these people definitely will love you as who you are. I feel na nag-vibe sila kagaya mo. Maybe you prayed for it, na makatagpo ka ng tao na same vibe as you are, kasi definitely mahirap yan, napaka-rare. Honestly, so wow, this is nice. So I feel like this is kinda like a message of God for you that is reminding you that you are definitely awesome. And I feel like God is definitely proud kasi ginagampanan mo yung mission mo dito sa mundong ito. Kasi I kinda like feel na ginagawa nyo na yun sa ngayon, kung ano man ang plano ng Panginoon para sa inyo na gawin. So congratulations to everyone here. So anyway, I feel like you keep on pushing forward despite of the betrayal that happened. So we have this one. So yun nga, may darating na disruption. So marahil kung sino man itong mga demanding na tao na yan, ito yung balak nilang gawin na i-distort yung iyong daan. And this is in either way, kasi it's really depends on you if you will fall on the trap of these people or you will continuously do what you're doing as of this time. Sana hindi kayo masway-ways, guys. So we have the key here. We also have a karma. Alright, so kung sino man yung mga tao na yan na nagtatry na bigyan ka ng susi patungo sa ibang opportunity kasi nga tinatry ka nilang tanggalin sa trabaho mo dito sa mundong ito, your mission work, okay? So kung sino man yung mga taong yan na nag-stop sa'yo, they will definitely receive their karma. Kasi first of all, masama yung ginagawa nila sa inyo. Ini-impluwensyahan ka nila ng hindi maganda. So we have this one, diamond. We also have, this is nice. So nabanggit ko sa inyo kanina na someone like you is definitely rare. At kung ano man ang winish mo na sana makapiling mo na jowa can be or let's say friends, okay?
napaka-rare na mga taong mabubuti sa mundo. So definitely, isa sa plano ng Panginoon is ma-meet mo rin yung mga tao na kagaya mo na mabuti. So we have this one, world is in reverse. And we have this one. So, marahil yung mga taong yan na nag-stop sa'yo na mag-accelerate or, gampanan yung mission mo, sila ay naiinis sa'yo kasi yung tingin nila sa inyo guys ay hindi nyo pa nakakamit yung dapat yung gawin. I feel this is more likely a worldly desire kasi to be honest with you, if ever you're doing your mission work here on earth, hindi ganun kadali. Kasi first of all, it's not like yung trabaho na 24, hindi mo 24/7, yung 9 hours na job or 8 hours na job na meron kang stable income, right? Kasi pag ginampanan mo yung mission mo, hindi siya actually accurate on how you will gain your money or your wealth, right? So, kaya tingin ng tao sa inyo parang failure kasi iba yung trabaho mo. Okay, hindi ka nag-work sa company, you could be teaching in public for free, and you're just accepting donations, and so, pero, God is reminding you na nagagampanan mo na yung gusto niyang gawin mo. Huwag ka sanang ma-down kung ano yung tingin ng mga tao sa inyo. Huwag ka sanang ma-down sa mga taong galit just because you're doing your mission work. Okay? Because God is reminding you that you are definitely awesome. Sa kanyang mata. Hindi sa mata ng mga tao na iba yung kanilang iniisip. Okay, naalala ko tuloy yung napanood ko kagabi na someone is saying na hindi naman sa lahat ng oras, having a job really na 8 hours, it's really fulfilling. There's some cases na iba yung gagawin mo sa gagawin ng ibang tao. Kasi iba yung plano ng Diyos for you. And take it as something that is a gift. Na isa kasi tinawag ng Diyos sa may gawin for this world. Kasi mas mainam yun kaysa sa hindi mo pa nagampanan. At least you are ready if ever your time is up, right? Kasi nagawa mo yung dapat mong gawin. Yun ang napaka-importante sa Panginoon. So, let's see what else do we have here. Actually, na-feel ko, don't live in an illusion or in a lie. Yan ang na-sense ko. No wonder why we have the authenticity card. Par na-feel ko, meron pa. Marami. Okay lang yan. Ito ba? Okay. So, let's see what we have here. So, maybe you are in this way that you're definitely confused on where you're going kasi nga may mga tao na nag-i-stop sa inyo. I feel like for some of you, this could be with regards to your parents or your guardians. I mean, yung mga elders natin, alright, naiinis kasi iba yung ginagawa mo. Siguro na-expect nila na dapat ka mag-work sa company. And so, hindi ganito yung gawin mo na nagpipreach ka, nagtiteach, kumakanta sa public, and so on. But that is definitely a calling from God. So, nalulungkot ang Panginoon kasi meron kang anxiety issues. Dahil dito sa mga negatibong tao na yan, nagdadalawang isip ka if ever you will still do this mission work na inasign sa inyo ng Panginoon. Remember, kaya ka pinili kasi ikaw ay authentic. Bihira na lang yung mga tao na ganyan. Madalas mga tao ngayon sinungaling. Okay? Nagpi-fake it till you make it. Hindi mo na alam kung yung pinost sa social media ay totoo ba o hindi. Or nagpapanggap lang sila. So, you have the death in reverse. So, yung plano ng Panginoon for you is that you will not put to ending what you already started. Yung mission mo dito sa mundong ito, wag mo sanang itigil.
Okay, kasi ayaw ng Panginoon na itigil mo. At ito yung nangyari sa iyong buhay kasi napansin mo na rin na hiniwalay ka sa mga maling tao, di ba? Kasi ayaw ng Panginoon na magkaroon ng conflict. Ayaw ng Panginoon na may humahad lang sa ginagawa mo. Okay? So, kaya siya nakabaliktad ngayon kasi maybe some of you definitely feel weak dahil siguro na pagsasabihan ka ng parents mo, ng mga tao sa paligid, na dapat baguhin mo na yung trabaho mo, maghanap ka ng ibang work, mag-work ka sa company, and so on, kasi inisip nila or na-stress sila sa pera. Inisip nila yung future mo, kung ano mangyayari. Kaya gusto sana nilang i-break yung ginagawa mo. Okay, I'm sensing that some of them, they're not really aware na ginagampanan mo yung mission work mo, or maybe some of you, you already told them, pero hindi sila naniwala sa iyo na ito yung calling mo, para hindi nila matanggap. Parang na-sense ko yung iba siguro sa inyo gusto nyo magpare, okay? Or maging madre, to be honest with you. Pero yun nga, yung mga tao sa bahay, ayaw. Which is sad, but yet, God is calling you on to push this forward. Nagampanan mo yung mission work mo. So, nalulungkot ang Diyos dito kasi, nakalimutan nila yung love. I'm not quite sure why, pero may nasense ako para nakalimutan nila yung Diyos. Yun yung vibe na nafe-feel ko. Kasi, with this one here, parang feeling ko hindi sila gaanong ka-close kay God. Parang hindi nila mahal yung trabaho mo. Or di nila na-acknowledge na nagpasalamat sila sa Diyos dahil at least meron silang anak or kamag-anak or kaibigan na ito yung ginagawa. Okay? Nalungkot ako dito. Kasi, yun nga, hindi sila passionate sa ginagawa mo. Gusto kasi nila yung parang logical, yung mag-work ka sa company, mag-business ka, whatever it is. Yung gusto sana nila yung may dating na pera. Yun yung na-feel ko dito na vibe. But yet, sad news guys. Kasi Page of Swords, yung pages kasi, yan yung parang mga bata. Bata sa cards, okay? So, ito yung tingin ng Panginoon sa kanila, that they're still a child. They don't understand things. They didn't mature. They don't understand kung ano yung napaka-importante sa Panginoon. Okay? Doon dapat sila mag-ingat. Kasi to be honest, dito sa mundong ito, before you pass away, you really have to do your mission work. Kasi dati ang panahon na, let's say, hihina ka na, nagkasakit ka, tapos magka-rush ka. Parang wala akong nagawa dito sa mundong ito. Guilty ka kasi parang onti lang na nagawa mo, madalas para lang sa sarili mo, and so yun yung dapat nilang isipin, na napaka-importante rin na may gampanan kang maganda para sa mundong ito. Okay? So, yun din nila alam. So, yung wish sana ng mga taong yan na ikaw ay lumayo sa ganitong trabaho na binigay sa'yo ng Panginoon. But yung plano ng Diyos for you, hindi ka dapat lumayo. Kaya yung card na to nakabaliktad. As you can see here. And you really have to feel this way that you are definitely fulfilled in your heart, in your mind, in your soul, na ginagampanan mo yung ganitong work. This is what you should be feeling, that you should be feeling happy emotionally. Alright? So, ganun naman ang pakiramdam, diba? If ever you're following God's will. Okay, so, yun nga, may mga endings tayo with regards to these people na nag-betray sa inyo or yung mga tao na hindi nag-resonate sa inyo. It's really definitely to happen na this fall apart so that you may meet the right people, as you can see here. Wow, this is nice. Kasi nakita natin sa reading na to na may mga tao talaga na ayaw nila yung ginagawa mo, diba? Pero dahil sa ginagawa mong mission work,
Makita mo dito that you are going to meet people that is resonating with you, that will definitely like your work, that will definitely care for you and accept you for who you are as a person, and will accept you and your job as well for the Lord. Oh, this is actually a good reading. So, anyway, guys, remain in where you're at right now on doing your mission work. Huwag nyo nalang pansinin yung ibang humahad lang sa iyong trabaho. Kasi, message sa iyo ng Panginoon na, you're already doing it. You're already on the right place. So, huwag nyo sanang alisin yun sa inyong buhay. At yun ang mananatiling plano sa inyo ng Panginoon na manatili ka doon. Okay, so anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness. God bless you. Happy New Year and Merry Christmas. Sa pumili na Nourish Yourself, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong plano ng Panginoon para sa inyo sa darating na taon. Nasense ko yung kanta ng Meteor Garden. Actually, hindi ko alam yung English version kung ano ibig sabihin, pero maybe it's kinda like the story of that novel, okay, or that drama. So anyway, we're going to clarify to gain more information. Na-sense ko away bate. Pero, I feel na natatakot ka rin na mawala itong tao na to sa inyong buhay. I really feel strongly that song, okay? I wonder why. Sayang di ko si alam ang ibig sabihin. Search na lang yung Meteor Garden, tapos yun yata yung nag-start sa ni, yung title. Niyaw. Hindi ko alam eh. Iba yung language kasi. So anyway, ito yung iyong cards. So we have this Daydream and Cherished. So I'm sensing na meron na siguro kayong tao sa inyong buhay that you definitely love and cherished as a blessing, honestly. So with a Daydream, so maybe, I'm not sure why, pero nafe-feel ko kasi yung iba siguro sa inyo ay single. At siguro nag-wish kayo for a person that you will cherish. But some of you can be already involved in a relationship. So you have to inspire and illness. So I'm sensing na kung sino man yung tao for you, this is somebody that definitely inspires you. Siguro before you meet this person, you are definitely sick. Some of you are thin, payat, okay? May mga nangyaring ganun na kapag napansin ng mga tao na, let's say, nakakalaman yung payat dati, ibig sabihin na masaya yung taong yun. At swak siya with a person kung sakali man involved siya sa relationship. So, I feel na ito yung nangyayari sa inyo na before you are definitely sick, you feel weak, okay? And you will meet someone who will inspire you to love yourself. At saka, someone that
will take good care of you. So, plano ng Diyos na bigyan ka ng pagkakataon na makadama ng true love. Kasi may idea ka kung ano yung parang true love. Okay? Parang pangarap mo, as you can see here. So, we have this one. So, siguro sa ngayon, you are definitely focusing on money making. As you can see, maybe you encounter people in the past na hadlang sa pagsisave mo ng money. Marahil you involve with people na materialistic, mga jowa mo dati, ganyan. Madalas nag-drain yung pera mo dahil sa kanila. So, I'm sensing that some of you could be already in this way na single ka and you're balanced with regards sa money. Parang napansin mo na mas okay na walang jowa, mayaman naman. At wala nagde-drain ng money, okay? So far, yung kulang ay love life. Some of you already have it. Okay, so I feel na if ever you already have a lover, parang ito yung pinapakita ng Panginoon na plano for you. Okay? So, if your lover mo swak sa kung ano man ang sinabi dito, then good for you. It means na yung lover mo, yun yung gusto ng Panginoon for you. But if you're single, you're looking for a lover, then plano ng Panginoon na bigyan ka ng pagkakataon na makamtan mo yung love life, alright, na maganda. So, we have this beautiful and confinement, alright? So, I'm sensing na parang feeling ko kasi dito, ito siguro yung feels mo na gusto syempre ng mga lalaki or babae na maganda, gwapo. So, yun yung na-stuck sa mind mo na if ever you're beautiful or handsome, you will have a lover. Parang nalulungkot ka kasi inisip mo na baka wala ka ng chance. Kasi first of all, meron kang issue with regards sa health, payat ka, you know, iba yung tingin mo sa sarili mo. Hindi mo nakita yung sarili mo as someone that's really pretty or handsome. Parang na-confine ka sa ganung pag-iisip na feeling mo wala nang magkakagusto sa'yo and so. But yet with this one, so this is actually sad. Kasi pinapakita sa cards na marahil may nag-curse sa'yo. That's the reason why you feel strange. Or maybe, parang napansin mo pumangit ka and you don't know why. Maybe somebody cursed you. Kasi siguro itong taon na to, nakita ka niya na maganda, gwapo, kinurse ka niya, pinapangit ka niya. So, yun yung nangyari. Parang nawala yung spark mo before. So, payo ko lang sa inyo guys na mag-pray kayo lagi sa Panginoon natin. Okay? Pray kayo lagi for protection at saka para maalis yung mga curse, lahat ng negativity na nilagay sa inyo ng masasamang tao, i-pray nyo yun sa Panginoon. Remember to use in Jesus' name and also with the holy blood that He shed for us on the cross or in the Calvary, maalis yun. Tuwing na-attack ka minsan ng evil spirits, yun din yung i-pray mo na yung pangalan ng Panginoon. Pray ka sa mahal natin Panginoon, si Jesus. Nandiyan na siya lagi. Okay? And He's willing to protect us. Whenever you do it, napapansin mo na alis yung negativity na nilalagay sa inyo. So, anyway, we have this grateful and robbery. So, if ever you already have a lover na ganito yung quality sa mabuti sa inyo, mag-ingat kayo kasi baka may tao na gustong kumuha ng inyong lover kasi napapansin nila na minamahal ka ng lover na yan. Nainggit sila. That can be some of them nainggit dahil inisip nila dahil sa maganda ka or gwapo na yung lover mo nakadikit sa'yo. So, they do the best that they can to destroy your love life. If ever you found that person, kasi pinipilit nila magka-third party, as you can see. But yet, the good news here is that yung tao mo, if ever you already have a lover, this lover of yours is focused on you. Kasi yun yung plano ng Panginoon for you, that you will feel loved by this person. Okay? At
I feel nakadepende pa rin sa inyong tao. If ever this person will fall in the trap of this third-party situation, so i-pray nyo sa Panginoon na i-protect niya yung relationship nyo. At I feel na if ever you are single, the right person for you is definitely the one that is focused on what they currently have. But yet, syempre, hindi nawawala yung tukso. Really depends na lang talaga sa tao kung they will fall or not, alright? So, definitely, yung plano ng Panginoon for you is for you to find the person. And we have nourished yourself, so kung sino man yung right guy or right girl for you, this person will definitely teach you to nourish yourself or to love yourself even more. Kasi siguro napansin din niya, mababa yung tingin mo sa sarili mo with regards to this one. Maybe you don't have that self-love now kasi iba yung tingin mo sa sarili mo. But yet, this person will actually show you who you really are as a person, which is nice. Maganda yung kanyang vibe. Hindi ko na-feel yung negativity sa kanya, honestly speaking. And remember na yung right person sa'yo, hindi kanya bibigyan ng stress sa inyong buhay. Siguro iba sa inyo na-stress na sa love connection, sa may third party situations, and so on. But yet, I feel na yung right person, hindi yun gagawin. Okay? Because this person will definitely love you for who you are as a person. Pero, yun nga, it's their choice if ever they will fall into the trap or not. Okay, so, let's see kung ano pa. So, we have this charm. It's in either way. We also have the addict. We got this treasure. Oh, this is nice, guys. Kasi, yung lover na yun, ito siguro yung tao na, yan, nagkagusto sa inyo. Even if you think to yourself na nawala na yung charm mo kasi neither way siya, but this person definitely see your charm, the right person for you, and this person definitely will be addicted to you, as you can see, and this person will treat you as a treasure, which is nice. So we have the moon in either way, and we have the hope. So, anyway, yung isang dapat na maging cautious kayo guys, if ever that lover of yours ay may nililihim, kasi we have the moon in either way, okay? Ibig sabihin lang nun, if ever this person fall into the trap, there will be secrets, okay? But yet, kung hindi naman siya nag-fall sa trap, then there is hope in your connection. So, yung plano ng Panginoon is that this lover of yours that is will be upcoming or sa ngayon may jowa kayo, gagawin niya na, this person will see you as a treasure. This person will be addicted to you kasi iniwasan ng Panginoon na ma-fall siya sa trap ng third party. At saka, pinipilit ng Panginoon na maging open sa'yo yung tao mo or yung maging jowa mo. So, we have this with love. So, you can see. Oh, this is actually nice kasi, mahal na mahal ka ng taong ito. So, kaya ka bibigyan ng Panginoon ng lover kasi gusto niya maging hopeful ka at maranasan mo yung tunay na pagmamahal kasi siguro you are someone who longs for true love, really. At wow, this is nice kasi makakamtan mo na yon. Yung good news talaga guys is kung sino man ipapadala ng Diyos sa inyo, hindi ito deceitful na tao. Which is good as well. At hindi siya nagnanakaw sa'yo ng money. Siguro madalas kakaroon ka ng mga tao na pineperahan ka, nakawan ka ng pera, naiinis ka na, or ginagamit ka sa pera, pero yung the right person for you, hindi ka gagamitin sa pera. Irespeto niya yung pera mo, at hindi siya deceitful. So, you have to save here. This is also good kasi based dito rin sa yung reading, gusto mo sana magkaroon ka ng savings. So, yung plano ng Panginoon for you definitely is that you'll be able to finally save money at finally hindi ka mag-aalala
na yung jowa mo gagamitin ka sa pera, okay? Anyway, we have this past. So, kaya pala, kasi may napagdaanan ka noong past, and I feel like this plano ng Panginoon for you na magkaroon ka ng mapagmahal na jowa, parang feeling ko kabayaran yun. This is your good karma. Kasi marami ka napagdaanan before. And you have been a good person. This is actually good. So, let's see what else do we have here. Nasense ko na naman yung kantang yun. Meteor Garden. Hindi ko naman alam ang ibig sabihin. Pero, based naman sa inyong reading, parang malabo eh. Parang malabo sa story ng Meteor Garden. Maybe it's just a song na nag-resonate, okay? Or maybe this is with regards sa love life. Siguro ni Barbie Sue or ni Jerry Yan. I'm not quite sure, guys. Hindi ako actually updated with regards sa love story ng mga celebrities, honestly. So, anyway, let's see. Lagi ka may issue sa money. I kinda like see na it's a past energy. Na-feel ko rin may betrayal before, in the past. This is nice. I feel like you're somebody who's good with regards sa money. Pero sumasakit ang throat ko. Let's see why. So, you're definitely good with money at madalas kung magka-jowa ka, nanakawan ka. Or lagi ka nag-i-issue sa money kasi maybe you do have past lovers na perang habol sa inyo, nagpapabili ng kung ano-ano sa'yo, and so on dahil doon nade-drain ka. So, sa ngayon, if ever you're single as of this time, nakatingin ka lang sa, let's say, sa career, sa future, at masaya ka even if you're single, if ever you're single. But if ever you do have a lover already, you're definitely happy with your lover that you have here. Kasi kung sino man si lover mo, na talagang gusto ng Panginoon for you, hindi siya nagbibigay ng stress sa'yo. So, definitely may mga tao na jealous, as you can see here. Parang pinipigilan ka nila na magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng balanced life. Siguro sila'y nagmanifest na magkaroon ka dati ng mga masasamang tao na after lang sila sa money and so on. Kasi nakita ko sa inyong reading laging issue sa money, which is not really good. So, honestly, mag-ingat ka talaga sa mga tao na may jealousy issue, sa mga tao may crab mentality issue na rin. Kasi sila nagbibigay ng negativity and toxic manifestations. Maybe sila din yung mga tao nagbibigay sa'yo ng maling tao, marahil bigla na lang susulpot na hindi mo akalain na ganun. So, mag-ingat ka sa mga ganyang bagay. So, mas mainam, guys, na if ever you're definitely afraid to love again, magbigin ka muna as friend with a person rather than, agad kayong magjowa. Kasi mahirap yan kapag biglaan na naging kayo tapos inyo alam yung isa't isa. Hindi rin maganda yung pilit. May mga taong ganun kapag nakita ka nila, gusto ka na nila agad. Tapos kahit hindi mo pa sila kilala, nag-hold back ka pa, ipilitin ka na, kayo na. Okay? May mga taong ganun. Mag-ingat ka sa ganyan. Might as well na be friends first. Nalulungkot ako dito kasi may feel akong toxicity. May tao sa paligid mo na may masamang binabalak lagi. So, mag-ingat ka talaga sa maling tao. And remember that the right person for you will love you for who you are and will respect your wallet, your money. Okay?
So, anyway, yung plano ng Panginoon sa inyo is definitely that you will find the right person for you. And if ever you found it, guys, make sure na wag nyo to ipagkalat. To be honest. Kasi you have a person that is not good around you. That curse. Tapos pinipigilan niya na magkaroon ka ng love life. Siguro isa silang grupo ng mga tao na masama. Mag-ingat ka sa ganyan. Lalong-lalo na sa social media, sa Facebook, minsan na-add natin kahit hindi natin ka-close. Maraming friends, pero sa totoo lang, wala ka naman friend doon. Or can be may friends ka, pero konti lang, sabay yung friend list mo doon sa Facebook, ang dami. Sa inyong reality, mag-ingat kayo next time kung sino yung add nyo sa social media, kasi kung dumami yan, mahirap nang isort kung sino talaga yung tunay mong friend sa hindi. Okay, so marahil ganyan yung nangyari. So, now that you are aware na may hindi magandang tao sa inyong buhay, wag kayong masyadong mag-post sa inyong buhay. Honestly, kasi meron tao sa inyong circle or can be sa social media na ganito yung ginagawa, nagka-curse, nag-i-ilwish sa inyo, nagpapadala ng tao sa inyo na nagamitin ka sa pera or so forth. So, ingat lang guys, okay? So, anyway, that's it with regards sa inyong reading. Maganda yung plano ng Diyos sa inyo. Pagbibigyan ka na magkaroon ng magandang love life, maranasan mo naman. Okay, congratulations na rin kasi isa to sa good karma ng binigay sa inyo ng Panginoon dahil sa mga napagdaanan nyo na rin and for maintaining to be a good person despite of all. So, Merry Christmas to every one of you and Happy New Year. Sa pumili ng It's Time to Stop Procrastinating card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang plano ng Diyos para sa inyo sa susunod na taon. Actually, habang shuffle ako, sumasakit yung right hand ko. Ibig sabihin lang nun na meron siguro kayong hinanakit sa damdamin ninyo or masamang pakiramdam. Can be galit. Or pwede na rin frustration, any negative emotions. Anyway, i-clarify natin yung cards to gain more information. Baka kasi nainis kayo sa nangyayari sa inyo. I-clarify natin to gain more information. And you wish that everything will work out. Pero I feel na yung time is slow. I feel na meron kang dapat na maunawaan. Soon is what I feel na mare-reveal ito sa inyo. But you really have to pay attention to the signs of God for you. Huminga ako ng malalim kasi nape-pressure ako sa energy. Dahil nga sa malungkot na vibe din. Okay? I feel na malungkot ka ngayong Pasko. Hugs to every one of you. So maybe that's why you're here. You're trying to comfort yourself. So we have this chosen and strategy. So far, maybe you're still in this discovery period about your life, honestly. Ito yung nagpalungkot sa akin din ng damdamin ko. Kasi maybe this is what you're thinking na mag-New Year na wala pa rin nangyari sa inyong buhay. Okay? But yet,
With the chosen being here, ibig sabihin lang nun, nag-strategize ka maybe to know yourself more, or maybe to try out different job, different business. Pero feeling mo kasi parang di nag-work out lagi yung mga tinatry mo. So if this confident tsaka eternal love, so far yung presence sa'yo sa ngayon is love life, pero with regards sa career, yun yung kulang. Actually, tinatanong natin yung plano ng Diyos for you. So, yung plano niya ay magkaroon ka ng confidence with regards sa love life. Kasi, I feel like some of you already found the one. But that yung stress lang natin is with regards sa career. And with that transformed here, so siguro, yun nga nagdi-discover ka pa ng sarili mo with regards sa career. Laging di nag-workout, laging nai-stop, laging nagbabago yung business or yung career, wala kang permanenteng trabaho. As you can see. So, anyway, siguro nag-try ka rin ng trabaho na hindi ka mapagbigay with regards sa salary. As you can see. At nalungkot ako dito kasi prone sa danger. Kung ano man ang work na yun, kaya binag-work ka sa factory, syempre prone yun sa aksidente. And we have the authentic here. So, it kind of like reminds me yung unang pile natin, which is, you are awesome. Kasi yung pile na yun, it's about doing your mission work. So, maybe kaya nag-resonate sa inyo yung ibang work, yung ibang business. Kasi maybe you're destined to be somebody who will do a mission work for the Lord. Siyempre, yung mission work na yan, hindi naman kaparte na yon na mag-work ka for a company. Maliban lang if ever you will actually work as a teacher. Kasi teachers and even doctors are considered na rin na parang mission work mo na, let's say, magturo. Or pwede rin na andun sa hospital nagpapagaling na may sakit. Can be. Pero kasi, nalungkot ako dito kasi parang hindi mo pa na-encounter yung bagay na dapat mo sanang gawin. Hindi mo pa totally na-discover yung sarili mo kasi maybe you tend to procrastinate or think lonely about yourself. So, you have the dream, sweet dream and pray. So, ito yung actually dapat mong gawin. Yung plano ng Diyos for you, kaya nangyari yung mga kamalasan na yan is actually pinipilit ka niya na lumapit sa Kanya. Parang mag-stop ka muna, magnilay-nilay ka muna, know yourself more, what you really like, and so, alamin mo yung talento mo. Kasi kung hindi mo alam yung mga bagay na yan, then how can you know what kind of work will you be doing? Or what kind of business ang nag-resonate sa inyo? Huwag ka mag-focus masyado sa kung ano yung magbibigay ng pera, kung ano yung patok ngayon, yun yung gagawin mong negosyo. So, isipin mo rin na ang bagay na mabagay talaga sa'yo, honestly. Kasi I feel like you do have a calling in this world and you didn't discover it yet kasi hindi ka pa handa. Parang yung future you is yung you are awesome pile. Okay, yun yung mag-resonate sa'yo kung na-offer ka mo na to, yung self-discovery mo. So, anyway, siguro nangyayari tong procrastination kasi parang binabalanse mo, parang tinitignan mo pa yung sarili mo. So, we have the destined and friendship. So, yung plano ng Panginoon na i-guide ka through friends na may meet mo along the way. And kung sino man na ma-meet mo, ito ay destined to happen. So, na-feel ko talaga yung low energy sa inyo guys. Hugs to everyone. Kasi nalulungkot ka. And these so-called people, you know, they will definitely care for you. Pero hindi naman natin maiwasan na may ma-meet ka rin na hindi mabuting tao sa inyong buhay. Okay, so may ma-meet ka rin syempre na salbahing tao. And that will push you to love yourself even more.
Mag-ingat ka actually sa mga tao. I have a feeling that you are definitely a truth speaker. Actually, yung kahinaan ng mga tao na nagsasabi ng katotohanan ay na-expect din nila na yung mga tao sa kanilang paligid ay nagsasabi ng totoo. So, mag-ingat ka sa mga tao na, let's say, bully, may sasabihin hindi maganda sa inyo, and it will push you on not to know yourself more. Okay? Mag-ingat ka sa ganyan. Actually, may panahon ka rin na mag-isa kasi I feel like you will be learning more about yourself. You will be healing sa mga ginawa sa'yo ng mga taong ito. Pero I feel na yung healing mangyayari kapag na-meet mo na yung mga tamang tao sa inyong buhay that definitely care for you. At sila yung mga tao na parang ikakait ka nila kung ano talaga yung kaya mong gawin. Parang ipapakita nila sa inyo yung iyong strength. Kasi hindi mo nakikita yun eh. Hindi mo nakikita yun dahil sa mga taong nag-i-stop or nagbe-betray sa inyo to know yourself more. So, ingat ka talaga sa mga bullies. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga negative compliments. You really need to know yourself kasi kapag hindi mo kilala yung sarili mo, mahirap yan lalo na kung may nambubuli sa inyo. Mabilis ka maniniwala sa kanila kasi hindi mo alam ang sarili mo. Para nagbe-base ka kung ano yung compliment sa inyo. Hindi maganda yun, guys. Kasi kailangan mo rin malaman na hindi lahat ng tao ay authentic. May mga taong napakasalbahe, sinungaling, magsasabi ng di maganda, mananakit ng kapwa by their words. So, sana, wag mong i-adapt yung pambubuli nila sa inyo. Wag mong i-apply yun sa iyong mind. Iwasan mo yung mga sinabi nila sa'yo kasi hindi naman lahat ng negatibong sinabi sa'yo ay totoo. You need to learn more to listen to yourself rather than listen to those people who hurt you, who betray you, who say mean things to you. Yung iba kasi, trip lang nila mambuli, manira ng tao. So, kaya this time around, stop procrastinating. Kaya yung procrastinating, ibig sabihin yan, mag-isip ng negatibong bagay. Okay? Actually, dapat mong makita yung mga positive qualities mo rather than yung mga negative na yan. Diba? I-acknowledge mo yung talent mo, yung skill mo. Acknowledge mo rin na mabuti kang tao, diba? So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have the career, it's in reverse. So, yun nga, alangan si career. So, kaya alangan si career kasi you're still in this process of knowing yourself. Okay? So, marami ka pang pagdadaanan before you know yourself. And one of it, yung plano ng Panginoon is makita mo yung tamang tao sa inyong buhay. Can be friend, can be a lover. Okay? Na magpapakita sa inyo ng inyong strength. So, we have this blessed. So, we also have these stairs in either way. So, God wants you to know that you're definitely blessed. Can be with a talent and skill. Pero yung stair natin naka in either way. Kasi, hindi mo pa nakikita yung blessings na yan. Or yung iyong strength na meron ka. So, actually, sa strength na nakita ko sa inyo is yung iyong authenticity. Being honest. Actually, it's a gift. Bakit? Kasi, bihira na lang yung mga tao na authentic ngayon. It takes guts to speak the truth. Right? Kasi sometimes, the truth hurts. Kaya yung ibang tao, pinipili na lang nila magsinungaling. Right? May mga tao na rin na nagpapanggap na hindi sila. Kumari, mga tao nagpapanggap na mabuti. Hindi naman talaga sila mabuti, di ba? And you are authentic. Hindi ka nagpapanggap na kung anong hindi ikaw. Just be you.
to be honest. So, we have this one in reverse. So, actually, yun nga, may nambubuli sa inyo. To be honest. So, I feel na kung ano man ang ginawa nila sa inyo, it will definitely backfire someday. Makakarma rin sila, guys. So, we have this one. So, siguro ito yung sarili mo. Ito pala yung alam mo sa sarili mo. Itong peace, pero kabuuan, hindi mo pakilala yung sarili mo. So, you will be in this self-discovery period next year. So, we have treasure, it's in reverse. We also have the moon in either way. So, si moon kasi, ibig sabihin yan, secrets. But yours is in either way. Ibig sabihin lang nun, I feel like it's more likely about yourself. That you don't know much about yourself. There's still a lot to discover more of yourself. Take some time to know it, okay? Para na rin mag-gain yung confidence mo. And I hope, if ever you do have a lover right now, I hope that your lover will show you your strength, okay? So, we also have this one, letting go. So, you really have to let go of the toxic words na binanggit sa inyo ng mga bullies. In the past, we have the wow. It's in reverse. We also have the reach. So, sa ngayon siguro wala ka pa yung sinasabi nating wow factor kasi hindi mo pa na-embrace totally yung sarili mo. Okay, so I really feel lonely energy here. Hugs to every one of you. But you do have a good one. We have the reach here. May potential ka guys actually na maging rich. Siguro ito rin yung iyong wish. Yung gusto mo mangyari sa inyong buhay kasi based on your reading, you're definitely fighting. Fighting to be rich. Doing the best that you can, discovering a business and so on. And even having a career, right? Kahit na hindi mo pakilala yung sarili mo. Yung mangyari dito guys, pansinin mo na lang yung pattern. Kung hindi mo pakilala yung sarili mo. If ever you experience na magkaroon ka, let's say, ng career, kahit na sabihin natin na hindi nag-resonate sa inyo. Kasi pansinin mo yung pattern. Bakit mo napagdaanan yung ganun trabaho? Di kaya yun yung connection sa totoong gagawin mo someday. Okay, like example, maybe, yung mga trabaho mo dati, call center agent ka. Ano ba yung nangyayari pag call center agent ka? Siyempre, na-enhance yung iyong communication skills. Right? So, ibig sabihin lang nun na doon ka magpo-focus sa inyong communication skill kasi can be your future job or yung job talaga na swak sa'yo has to do with voice. Pinapakita yung mga talagang strength mo by your past job as well. So, take your past job or even business as something na magte-train sa'yo na what do you call this? Na mag-focus ka dun sa talento mo talaga. Kasi naguguluhan ka sa ngayon kung ano ka ba talaga, kung ano ba talaga yung work mo in the future and so on. So, yung plano ng Diyos for you is more on self-discovery for next year. Hugs to every one of you. Talaga na feel ko na down kayo. So, I hope that you may find the right people na mag-guide sa inyo at saka iwas kayo sa mga taong masama yung sinasabi. Actually, yung mga taong ganyan, red flag talaga sila. To be honest with you. Hindi sila mabuti kasi walang mabuting tao na gagawin yung bagay na yun na magda-down ng kapwa nila. They will rather keep silent than say bad things. So, yun nga, I really see here na dapat guys, magkaroon kayo ng time for contemplation na rin or for healing. Kasi marami kayo napagdaan ng betrayal, burdens, and so on. So, this is actually good kasi
Actually, yung plano ng Diyos sa inyo ay maging parang emperor ka. Yung emperor card kasi natin, meaning yan, yung mga successful businessman, magaling sa pera, like other masculines, right? Naka-upright siya, which is good. So, yung plano ng Diyos ay maging ganito ka someday. Alright? At saka, matuto ka sa buhay. Mga napagdaanan mong ganito is for you to teach yourself not to believe too much in those people that betrayed you. At alisin mo yung burdens, alisin mo yung bagay na mga sinabi nila sa inyong nakakasakit. Kasi walang katotohanan yun. Okay? Parang dinadown ka nila, parang di mo makita yung sarili mo. At yun nga, huwag mong papansinin yung mga negatibong bagay. Yung gawin mo guys is listen more to yourself rather than to the compliments of others. Feeling ko talaga malungkot yung energy, okay? Natatrain din ako guys actually sa mga negative vibe dito na ginawa sa'yo ng mga tao noon. And since you are authentic, you really need to be mindful then and realize na hindi lahat ng tao nagsasabi ng totoo. May mga tao talagang masasama. Okay? At saka yung mga tao na yan na nagsabi na masama sa inyo, they say what they say. Kasi isa rin yun sa palatandaan para sa iyo ng Panginoon na ipakita na this person is evil. Right? So anyway, so yung plano ng Diyos is for you to know yourself next year, okay? And for you to find the people that will guide you. And ingat ka na lang sa mga nagbe-betray, sa mga nagsasabi ng hindi mabuti. So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness, and God bless you. Sa pumili na wishes fulfilled, ito ang inyong reading. Tignan natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa inyo sa susunod na taon. I have a feeling na parang connected siya sa number 1, which is you are awesome. I feel like you need to break free about something. Kasi I have a feeling na meron nagtatry mag-control ng inyong life or mag-manipulate. Yeah. I feel this is somebody that is definitely a backstabber. I feel for some of you this could be with regards to a family member. And there's betrayal that has been happening for many years already. I'm not quite sure guys kung napapansin nyo or hindi. I-clarify natin yung cards to gain more information. Marahil yung iba sa inyo napapansin na ito. I feel itong taon na to, they try to create an illusion and they lie too much. Especially on social media at saka yung ugali niya, may pagka-bossy siya. Kahit yung parents mo or kung sino man elders, parang lumuluhod na rin sa kanya dahil sa pagiging bossy niya. At I feel na hindi mo siya talaga type. Simula noon pa. So, I have a feeling talaga kamag-anak nyo to. So, you have the balance and triumph. So, kaya pala siya ganito kasi ito siguro yung tao na may narating na sa buhay with regards sa kanyang career. Kaya mataas ang kanyang confidence kasi balanse yung kanyang buhay with regards sa kanyang career or pwede rin with regards sa kanyang love life. So, kompleto siya sa kanyang buhay. Yun yung tingin niya sa kanyang sarili. So, you have the beauty and stubbornness. So, itong tao na to, parang masyadong believe sa kanyang sarili, masyadong believe sa kanyang beauty,
okay, or sa kanyang kagapuhan, mahangin, okay. I feel na yung kahanginan niya nakakairita na to the point na ayaw na siyang pakinggan ng mga tao or may mga naiinis sa kanya. So, I kinda like feel na stubborn din siya. Parang hindi siya mapagsabihan kasi nga bossy siya. Yun yung kanyang vibe. So, pinapalahanan ka ng Panginoon na mag-ingat ka sa taong ito. Kasi behind the scenes, this person is definitely spying. I feel like on each and every one of you, so you really have to be careful. Mainam na wag na lang kayo mag-post sa social media or wag niyong sasabihin yung mga binabalak niyong mangyari sa inyong buhay. Kasi siguro itong tao na to, parang nilista niya kung ano yung mga nangyari sa buhay ng iba. Siguro ito yung tao na ginagawa niyang pastime, yung pagtingin sa social media, or kahit na makialam sa nakikita ng CCTV ng bahay ninyo kasi kamag-anak niya siya. Parang wala lang siya magawa sa kanyang buhay. Parang pinapagalaman niya yung mga bagay na hindi naman dapat. Actually, masakit sa throat yung kanyang energy, okay? Siguro yung nangyari dito is parang pinipigilan din siya ng Panginoon na magsalita kasi kung may sasabihin man siya, hindi maganda, bossy siya masyado na napaka-toxic na. So, if the inspire and pride, as you can see, so I believe na this person definitely they encounter people like you or others that are humble kasi they are inspiring this person to let go of pride, as you can see. So, we have this one. So, I really see here na mapapansin din niya na maraming tao na inis sa kanya to the point na wala nang pakialam sa kanya. At saka, yung mangyari dito is maraming magle-let go sa kanya kasi nga hindi siya mabuti. Okay, so anyway, let's see what else. So we have the wishes fulfilled card. So I'm sensing na, okay, siguro this is really weird kasi it's supposedly a reading pero masyado tayo nag-focus sa inyong kamag-anak. Kahit yung card na to, it's resonating with that person. Kasi I feel na wishes fulfilled. I think it's more unlikely yung plano ng Diyos mangyayari na sa taong ito. Feeling ko iiwan siya ng maraming tao kasi, naiirita sa kanya. Yun yung nakikita ko dito. Maiirita sila. Kasi I feel na whomever this is, they used to be might or takot. Tinatakot nila yung tao para manatili sa kanila. As you can see. At dating ang panahon na yung mga tao na binubuli niya, or yung I feel na traitor, yun ang nafe-feel kong energy. Yung mga tao talaga na parang tinatakot niya. Dating ang panahon na hindi na may kinig sa kanya yung mga tao at iiwan siya. I'm kinda like feel it's kinda like a karma ng taong ito. So, let's see what else do we have here. So, I wonder why you have this reading. Okay. So, let's see. Maybe may sign yung Diyos for us. So, we have the Chariot. I really sense chaos. So, Chariot is in reverse. So, ibig sabihin lang nun, guys, pinipigilan siya ng Panginoon to do something. Kasi, remember, behind the scenes, this person is spying. At saka nagbe-betray siya behind the scenes. And I believe, hindi lahat ng tao alam ito, na ito yung kanyang ginagawa. So, ibig sabihin lang ng pinipin down siya ng Diyos by next year. Kasi hindi siya mabuti. So, we have the out. So, making outcast siya. We also have the case is in either way. So, may magbe-betray sa kanya. Hindi niya to ine-expect. Kasi diba nagbe-betray siya, diba, behind the scenes. Right? So, makaranas din siya na siya naman ang ibe-betray. So, we have this one in either way. So, diba, masyado siya ma-pride. Like, in either way siya, meaning, ginagawa ng Diyos, hinahumble siya. So, yun kasi yung plano ng Diyos sa taong ito na ma-pride. So, we also have this one in either way. It reminds me yung storya ni
Nebuchadnezzar. Tama ba yung pagkasabi ko? Yung kay Daniel, yung hari dun sa Daniel na part ng Bible, okay? Kasi yun hinumble ni God yun, pero mas matindi yung pagka-humble sa kanya kasi nasiraan siya ng bait. Yun yung nangyari. But yet with regards to this person, I'm not sure if that same thing will happen, but I think yung way ni God naman sa kanya is yung pag-alis sa mga tao sa kanyang buhay. Kasi ma-pride din naman yun nandun sa hari nung panahon ni Daniel. So we have this one. So yun nga, may nangyari dito na hindi maganda, kaya ginawa ng Panginoon is hinumble itong tao na to. Kasi may mga tao na naging stuck sa kanya. Can be this is this person's lover. Baka pinilit lang siya. At maybe ginawa siyang stuck dahil nagkaroon sila ng anak. I'm not quite sure about it. But meron ng tao dito na naka-bind or nakatali sa kanya na gustong pakawala ng Diyos. Siguro yung tao na yon ay mabuti with my angel here. At may mabuting kalooban. Di talaga sila swak with this person. So we have the fail. So siguro nag-antayin ang Panginoon na gawin ng taong ito yung tama. Pero nag-fail siya sa kanyang test. As you can see, inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. I feel like this is kind of like same goes with those people na talagang mataas ang pride. Okay, so let's see what else do we have here. Siguro may marami rin naipon yung mga taong galit sa kanya. Kasi pag ganun kasi, may negative energy na. At saka, parang marami nag-i-ill wish. Yun yung ibig sabihin na yun. Okay, so, siguro marami rin nagdarasal kasi nahihirapan. Kaya, ito na yung ginawa ng Panginoon na way para maalis kung sino man yung tao na to. Dahil nga masama siya. Maybe some of you are manifesting this reading. I'm not quite sure. Kung gusto nyo about your life, you can actually look for other piles out there, okay? So, yan nga, nagmamanifest siya hindi maganda sa kanyang kapwa. Kaya siya pinigilan ng Panginoon. Okay? Bila sumakit yung tiyan ko sa kanya. So, siguro nakaka-drain din yung kanyang energy. Actually, ang hirap magsalita sa kanyang vibe. Siguro meron nga siyang blockage with regards sa throat. So we have the strength. Ito yung ginawa niya. Kaya siya pinindaw na ng Diyos. Kasi first of all, this person makes people weak sa kanyang mga words, sa mga ginagawa niyang kalokohan. At saka nalungkot ako dito. Kasi yung ibang sinabihan niya ng di maganda, nangyari sa kanila is nahirapan sila sa kanilang career. Dahil sa mababa na yung tingin nila sa kanilang sarili, na down yung self-confidence, dahil sa mga nababanggit niya. Kung sino man ito, siguro boss siya sa company. Masyado siya ma-pride, may narating na talaga siya sa kanyang buhay. Mataas yung kanyang posisyon. So we have the Queen of Cups here, at saka nakakalungkot to guys. Kasi nabiktima niya, mabuting tao, na wala ng future, or nandun na lang sa isang kahon na hindi na siya lumalabas ang kahon. Ibig sabihin lang nun, nakafocus yung tao na yun masyado sa negative things na ginawa ng taong ito. Nakakalungkot na biktima ay mabuting tao na wala ng future. Nakita nyo? May tendency rin kasi na pwede rin yung nabiktima ay may ginawa sa kanya sarili kaya hindi na nag-push forward, which is definitely sad. Actually, mahal ng Diyos yung mga tao na biktima. As you can see. Siguro may ginawa siyang betrayal na rin kasi napansin ko sa mga biniktima niya na wala ng career. Kasi let me remind you na meron siyang ginagawa behind the scenes. Nag-i-espiya siya. Okay?
So baka pinipigilan niya yung mga tao na mag-accelerate with regards sa kanilang career, tinatanggalan ng trabaho, bigla na lang mawawala si work, bigla na lang mamalasin yung negosyo, or kung ano man. Siguro ito yung tao na to na malakas ang kanyang impluensya, to the point na nawawalan na ng trabaho yung mga kakilala niyang mabubuti. As you can see. So, nagawa ng paraan ng Panginoon. So, yung judgment is in reverse. Meaning lang nun na hindi na maganda yung tingin ng mga tao sa kanya. Maraming tao na iiwan siya. As you can see. Kasi kung sino man siya, iniisip lang niya yung kanyang sarili. Nagmamanifest siya ng di mabuti sa mga tao. So, yun yung kanyang ginagawa. Madalas ang biktimahin niya mabubuti. So, nakakalungkot naman tong reading. So, wala about you guys. Okay, sorry about that. Pero siguro naghanap kayo ng closure with regards to a person na, let's say, nanakit sa inyo, may sinabing di maganda, nag-backstab siguro. Kung hindi kayo aware sa backstabbing na nangyari, siguro may nangyari sa life mo na bigla na lang nawala yung, I feel na it's more on trabaho eh. Hindi ko nakita dito yung with regards sa lover na pinigilan niya. It's more on tinamaan niya yung career. Okay, maybe masakit din siya magsalita. Kaya nawala yung self-confidence sa ibang tao. So maybe you're finding a closure, a karma, whatever. So it will come by next year. So anyway, I hope that this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Happy New Year and Merry Christmas too.